Muli, ako si Mrs. A. At nandito ako upang ituro sa inyo ang nilalaman ng ikalawang module para sa ikalawang markahan ng AP10, mga kontemporaryong issue. Ang ikalawang module ay pinamagatang mga issue sa paggawa at ito ay binubuo ng 3 paksa. Ang unang paksa ay tungkol sa globalisasyon at ang mga issue sa paggawa. Ang ikalawang paksa naman ay tungkol sa kalagayan ng mga manggagawa sa iba't ibang sektor. Ang pinakamahalagang kasanayan sa pagkatutong nais maisakatuparan sa video lesson ito ay ang MELC number 2 na ipaliliwanag ang kalagayan, suliranin at pagtugon sa isyu ng paggawa sa bansa. Mula dito ay inaasahang maisa sa katuparan natin ang mga sumusunod na mga layunin. Una, natutukoy ang mga issue sa paggawa. Ikalawa, nailalahad ang kalagayan ng mga manggagawa sa iba't ibang sektor. At ikatlo, na ipaliliwanag ang nilalaman ng 4 na haligi para sa isang desente at marangal na paggawa. Kaya naman, inaanyayahan ko ang lahat na maupunan ng maayos, ihinto ang anumang ginagawa, makinig ng mabuti, at ihanda na ang kwaderno at panulat para sa pagtatala ng mahalagang konseptong ituturo ng video lesson ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang pagtuklas sa globalisasyon at mga issue sa paggawa. Ang mga manggagawang Pilipino ay humaharap sa iba't ibang anyo ng suliranin at hamon sa paggawa, tulad ng mababang pasahod, kawalan ng seguridad sa pinapasukang kumpanya, job mismatch bunga ng mga job skills mismatch, mura at flexible labor, iba't ibang anyo ng kontraktualisasyon sa paggawa, at COVID-19. Isang hamon din sa paggawa ang mabilis na pagdating at paglabas ng mga dayuhang namumuhunan na mas nagpatangkad naman ng kompetisyon sa hanay ng mga dayuhang kumpanya at korporasyon sa bansa. Dahil dito, mas nahikayat ang mga namumuhunan na pumasok sa bansa. Subalit, nagdulot ng iba't ibang issue sa paggawa. Dahil sa paglaganap ng globalisasyon, naapektuhan nito maging ang bahay pagawaan na kung saan nagbunga ito ng pagtatakda ng mga pandaigdigang samahan tulad ng World Trade Organization o WTO, ng mga kasanayan o kakayahan sa paggawa na umaayon sa global standard ng mga manggagawa. Namumuhunan ang mga multinational company sa mga trabahong ayon sa kasanayan ng isang manggagawa na nakabatay sa isang kasunduan. Ilan sa mga naging epekto ng globalisasyon sa paggawa ay ang mga sumusunod: pangangailangan ng bansa para sa iba't ibang kakayahan o kasanayan sa paggawa ng global standard, mabibigyan ng pagkakataon ang mga lokal na produkto na makilala sa pandaigdigang pamilihan. Binago ng globalisasyon ang bahay pagawaan at ang mga salik ng produksyon tulad ng pagpasok ng iba't ibang gadget, computer, IT programs, complex machines at iba pang makabagong kagamitan sa paggawa. Gayun din, dahil sa mura at mababa ang pasahod sa mga manggagawa, kaya't madali lang sa mga namumuhuna na magpresyo ng mura o mababa laban sa mga dayuhang produkto o mahal na serbisyo at pareho ang kalidad sa mga produktong lokal. Ang mga pagbabagong ito ay nakaapekto sa mga manggagawa sa iba't ibang aspekto na nagbunsod ng maraming isyu sa paggawa na hinaharap ng mga manggagawang Pilipino sa kasalukuyan upang magkaroon ng disente at marangal na pamumuhay. Kakayahang makaangkop sa global standard na paggawa. Hamon ng globalisasyon ang pagpasok ng Pilipinas sa mga kasunduan sa mga dayuhang kumpanya. Integrasyon ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN sa paggawa ng mga bilateral at multilateral agreement sa mga miyembro ng World Trade Organization o WTO.
Bunga nito ay binuksan ng pamilihan ng bansa sa kalakalan sa daigdig. Isa sa pagtugon na isinagawa ng bansa ay iangkop ang kasanayan na lilinangin sa mga mag-aaral na Pilipino. Bunga ng tumataas na pangangailangan para sa global standard na paggawa na naaangkop sa mga kasanayan para sa ika-21 siglo. Ito ay ang Media and Technology Skills, Learning and Innovation Skills, Communication Skills, at Life and Career Skills. Upang makatugon sa mga kasanayang ito, isinasakatuparan sa K-12 ang pagdaragdag ng 2 taon sa basic education ng mga mag-aaral na tinatawag na senior high school. Sasanayin ang kasanayan ng mga mag-aaral para sa ika-21 siglo na maging globally competitive, batay sa balangkas ng Philippine Qualifications Framework. Ito ay ang basic education, technological vocational education, at higher education. Ayon sa ulat ng Department of Labor and Employment, upang matiyak ang kaunlarang pang-ekonomiya ng bansa, kailangang iangat ang antas ng kalagayan ng mga manggagawang Pilipino tungo sa isang disenteng paggawa na naglalayong magkaroon ng pantay na oportunidad ang bawat isa, anuman ang kasarian, para sa isang disente at marangal na pamumuhay. 4 na haligi para sa isang disente at marangal na paggawa. Una, haligi ng empleyo. Nagsasaad ito na dapat tiyakin ang paglikha ng mga sustenableng trabaho, malaya at pantay na oportunidad sa paggawa, at maayos na bahay pagawaan para sa mga manggagawa. Ikalawa, haligi ng karapatan ng mga manggagawa. Ito ay naglalayong palakasin at siguruhin ang paglikha ng mga batas para sa paggawa at matapat na pagpapatupad ng mga karapatan ng mga manggagawa. Ikatlo, haligi ng panlipunang kaligtasan. Ayon dito, dapat hikayatin ng mga kumpanya, pamahalaan at mga kasama sa paggawa na lumikha ng mga mekanismo para sa proteksyon ng manggagawa, katanggap-tanggap na pasahod at oportunidad. Ika-4, haligi ng kasunduang panlipunan. Nais nitong palakasin ang laging bukas na pagpupulong sa pagitan ng pamahalaan, mga manggagawa at kumpanya sa pamamagitan ng paglikha ng mga collective bargaining unit. Kalagayan ng mga manggagawa sa iba't ibang sektor. Ang mga manggagawa ay potensyal na kabahagi ng mga pangunahing sektor sa ating ekonomiya. Ipinapakita ng mga datos at mga ulat pang-ekonomiya ang papaliit na bahagdan ng mga agrikultural na kumakatawan sa produktibong sektor habang papalaki ang nasa sektor ng industriya at serbisyo. Sektor ng agrikultura. Isa rin sa mga hamon ng globalisasyon sa bansa ay ang patuloy na pagdami ng mga lokal na produkto na iniluluwas sa ibang bansa at ang pag-angkat ng mga dayuhang produkto sa pamilihang lokal. Lubos na naapektuhan ang mga lokal na magsasaka dahil mas murang na ibebenta ang mga dayuhang produkto sa bansa. Mas maraming insentibo ang naibibigay sa mga dayuhang kumpanya na nagpapasok ng parehong produkto sa bansa. Sa kabilang banda, may mga lokal pero de kalidad na saging, mangga, at iba pang mga produkto sa atin na nakalaan lamang para sa ibang bansa. Ang pagpasok ng Pilipinas sa nakalipas na administrasyon ukol sa mga usapin ng kasunduan sa General Agreement on Tariffs and Trade o GATT, World Trade Organization o WTO, gayon din ang International Monetary Fund at World Bank at iba pang pandaigdigang institusyong pinansyal ay lalong nagpahina sa mga lokal na magsasaka dahil sa pagpasok ng mga lokal na produkto na naibebenta sa lokal na pamilihan ng mas mura kumpara sa mga lokal na produktong agrikultural. Isa sa mga suliraning kinakaharap ng mga lokal na magsasaka ay ang kakulangan para sa mga patubig, suporta ng pamahalaan tuwing nananalasa ang mga kalamidad sa bansa tulad ng bagyo,
tagduyot at iba pa. Bunsod ng globalisasyon, ginagawang subdivision, mall, at iba pang gusaling pangkomersyo ng transnational corporations ang dating lupang pansakahan. Nagkaroon ng paglaganap ng patakarang neoliberal sa bansa noong dekada 80. Nagpatuloy rin ang paglaganap ng iba't ibang industriya sa bansa. Kasabay nito ang patuloy na pagliit ng mga lupaing agrikultural at pagkawasak ng mga kabundukan ng kagubatan. Dahil sa mga pangyayaring ito, nasira ang biodiversity, nawasak ang mga kagubatan, nabawasan ang mga sakahan, lumagsa ang mga nawalan ng hanap buhay sa mga pook rural, at nawasak ang mga mabubuting lupa na mainam na pagtaniman. Sektor ng industriya. Lubos ding naapektuhan ang pagpasok ng mga transnational corporations o TNCs at iba pang dayuhang kumpanya ang sektor ng industriya. Bunsod din ito ng mga naging kasunduan ng Pilipinas sa iba't ibang pandaigdigang institusyong pinansyal. Katulad ng mga imposisyon ng International Monetary Fund at World Bank. Bilang ilan sa mga kondisyon ng pagpapautang nila sa bansa ay ang pagbubukas ng pamilihan ng bansa, import liberalizations, tax incentives sa mga transnational corporations, deregularisasyon ng mga polisiya ng Estado at pagsasapribado ng mga pampublikong serbisyo. Isa sa mga halimbawa ng industriya na naapektuhan ng globalisasyon ay ang malayang pagpapasok ng mga kumpanya at mamumuhunan sa industriya ng konstruksyon, telekomunikasyon, inumin, pagmimina, at enerhiya, kung saan ang karamihan sa mga kaugnay na industriya ay pagmamay-ari ng ibang bansa. Bunga nito ay ang pamantayang pangkasanayan at kakayahan, pagpili, pagtanggap at pasahod sa mga manggagawa ay naaayon sa kanilang mga pamantayan at polisiya. Nakaakibat dito ang iba't ibang anyo ng pang-aabuso sa karapatan ng mga manggagawa, tulad ng mahabang oras ng pagpasok sa trabaho, mababang pasahod, hindi pantay na oportunidad sa pagpili ng empleyado, kawalan ng sapat na seguridad para sa mga manggagawa, tulad sa mga minahan, konstruksyon, at planta na lumilikha ng lakas elektrisidad na kung saan may mga manggagawa na naaaksidente o nasasawi. Sektor ng serbisyo. Ang sektor ng serbisyo ay masasabing may pinakamalaking bahagda ng manggagawa sa loob ng nakalipas na 10 taon. Ang paglaki ng bahagdang ito o bilang ng mga manggagawa sa sektor na ito ay malaking tulong sa mga manggagawang Pilipino. Saklaw ng sektor na ito ay ang pananalapi, komersyo, pansiguro, kalakalang pakyawan at pagtitingi, transportasyon, pag-iimbak, komunikasyon, libangan, medikal, turismo, business process outsourcing o BPO, at edukasyon. Mahalaga ang sektor ng serbisyo sa daloy ng kalakalan ng bansa dahil tinitiyak nito na makararating sa mga mamimili ang mga produkto sa bansa. Ganun pa man, nahaharap ito sa iba't ibang suliranin dulot ng globalisasyon. Dahil sa patakarang liberalisasyon o ang pagpasok ng bansa sa mga dayuhang kasunduan, humihina ang kalakal at serbisyong gawa ng mga Pilipino sa pandaigdigang kalakalan. Ayon sa datos ng National Economic Development Authority o NEDA noong 2019, mahigit 58.1 bahagda ng bilang ng mga manggagawa sa bansa ay kabilang sa sektor ng serbisyo, kaya't iminumungkahi ng kagawarang ito ang paglalaan ng pamahalaan ng higit na prioridad sa pagpapalago ng sektor sa pamamagitan ng patuloy na paghikayat sa mga dayuhang kumpanya na mamuhunan ng mga negosyo sa bansa dahil sa pagtataya ng 2016 Asia-Pacific Economic Cooperation Summit. Ang mga manggagawang Pilipino sa sektor ng serbisyo ang patuloy na nakatutulong sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa.
Batay naman sa pagtataya ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC noong 2016, kinikilala ang Pilipinas bilang isa sa emerging and developing countries sa Asia dahil sa pagyabong ng sektor ng serbisyo. Isa sa kinikilalang dahilan nito ay ang mababang pasahod sa mga manggagawang Pilipino, malayang patakaran ng mga mamumuhunan at tax incentives. Samantala, kaakibat nito ang samot-saring suliranin tulad ng labis na pagtatrabaho, mga sakit na nakukuha mula sa trabaho, lalo na sa hanay ng mga manggagawa sa Business Process Outsourcing o BPO, dahil na rin sa hindi normal na oras ng pagtatrabaho. Idagdag pa rito ang patuloy na pagbaba ng bahagda ng bilang ng small to medium enterprises sa bansa, dahil pinasok na rin ng mga malalaking kumpanya ang maliliit o microkumpanyang ito sa kompetisyon kung saan sila mas lamang sa lohistika, puhunan at pinagkukunang yaman. Subcontracting Scheme. Naging mabilis ang pagdating ng mga dayuhang namumuhunan na mas pinatingkad naman ang kompetisyon sa hanay ng mga dayuhan at lokal na kumpanya at korporasyon sa bansa. Dahil dito mas nahikayat ang mga namumuhunan na pumasok sa bansa at hindi na naiwasang mapalaganap ang subcontracting scheme sa paggawa sa bansa na naging malaking hamon sa pagpapaangat ng antas ng pamumuhay ng manggagawa. Ang subcontracting scheme ay tumutukoy sa kaayusan sa paggawa kung saan ang pangunahing kumpanya ay kumukontrata ng isang ahensya o individual na subcontractor upang gawin ang isang trabaho o serbisyo sa isang takdang panahon. May dalawang umiiral na anyo ng subcontracting. Una ay ang labor-only contracting. Ito ay uri ng subcontracting na kung saan ang subcontractor ay walang sapat na puhunan upang gawin ang trabaho o serbisyo, kaya ang ipinapasok niyang manggagawa ay may direktang kinalaman sa mga gawain ng kumpanya. Ang ikalawa naman ay ang job contracting. Ito ay sitwasyon kung saan ang subcontractor ay mayroong sapat na puhunan para maisagawa ang trabaho, subalit ang mga gawain ng mga manggagawang ipinapasok nito ay walang direktang kinalaman sa mga gawain ng kumpanya. Ito ang globalisasyon at ang mga isyu sa paggawa at ang kalagayan ng mga manggagawa sa iba't ibang sektor. Muli ako si Mrs. A na nag-iiwan sa inyo ng isang magandang araw. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!